Hi mga kasari, welcome back to my channel. And for today's video mga kasari, i-share ko naman sa inyo yung mga dapat gawin kapag meron nagsusulisit or humihingi ng limo sa ating tindahan. So kung gusto malaman, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like kang updated sa mga videos na i-share ko. So, ito nga mga kasari, kukwento ko lang sa inyo yung experience ko. It is a worst experience towards sa mga nanghihingi sa ating tindahan. So, last time, bagamat na ano ko siya, atag dito, na nakagip siya ng aming CCTV, kaya lang, nung aking in-record niya is wala siyang sound kaya hindi ko siya mapakita sa inyo with sound kung ano yung sinasabi niya. Pero ito, ikukwento ko na lang sa inyo. Kami dalawa dito ng asawa ko ng time na yun. Madalas namang marami nagsusulisit dito sa tindahan namin. Hindi naman natin may iwasan yun. Talagang merong nangihingi ng abuloy, nangihingi ng pera, syempre para pangkain, ganyan, mga namamalimos, ganun. So sari-sari, may nangangaruling pa nga kahit di pa Pasko. So, ayun, marami akong na-encounter na maganon. Pero, nito talaga is super worse niya kasi ang sama nung ginawa, nung nanlimos na yun. Actually, kami dalawa na asawa ko nandito, tapos matanda na siya. Bale, nung una, parang gusto ko pang magalit sa asawa ko kasi bakit hindi niya pa binigyan para makaalis na lang. Diba? Gaano lang namin 5 piso abutan mo. Kaya lang, nagkaroon ako ng idea and sumang-ayon din ako sa kanya na tama lang naman pala na hindi yung bigyan kasi nga may attitude siya. So, ito na nga. Nanghingi siya sa asawa ko ng limos. Ayan, pagpasensya nyo na yung ingay na yun. Nanghingi siya ng limos. Sabi niya pangkain niya lang daw. Tapos, syempre nga sa dami-dami nang nagpupunta dito sa tindahan namin, syempre hindi naman natin lahat is mabibigyan. So, sa isang araw talaga, nakaka5 beses kaming nagbibigay sa mga kanyan. Di ba, gaano rin naman yun, konti lang naman din yung ating tinutubo. So, siya yung tao na nasaktuhan na, syempre, tama na kasi marami nang nagpunta, ganyan. Marami nang pumupunta, marami nang nangihingi. So, sabi ng asawa ko is wala yung may-ari dito. So, sinabi niyang ganun. Kasi, kapag nalaman nila na ikaw yung may-ari, talagang i-insist nila yan, manghingi talaga sila. Eh, dito sa tindahan namin, yung pinaka-upuan namin dito is kung hindi ka dudungaw talaga dito sa butas ng tindahan namin, hindi makikitang may tao. So, parang nakatago yung nagbabantay. So, sinabi ng asawa ko na wala pa yung may-ari dito, ganyan. So, itong matanda na to, hindi siya niniwala. Sabi niya ganun, ano daw, bakit hindi ka pa pwedeng magbigay kahit hindi ka yung may-ari? Sabi niya ganun. So, ito na nga, in-insist ng asawa ko na hindi siya may-ari, ganyan. Tapos, nag-react pa rin talaga yung matanda na bakit hindi ka ba pwedeng magbigay. Kanya, napakadamot mo naman. Sabi niya ganun, ang dami niya sinasabing mga bad words. Ako kasi nasa kusina ako that time, pasari. Tapos, narinig ko yun, then lumabas ako. Tapos, sinabihan ko, sinanyasan ko yung asawa ko na, sige na, magbigay ka na ng 5 piso, sabi ko, para umalis na, ganyan. Sabi ng asawa ko, hindi yan dapat bigyan kasi bakit ganyan yung ugali niya. Imbis na maawa ka dun sa tao, kung ano pa yung sinasabi. Tapos ang dami pa rin yung sinabi na ang sakit sa tenga, ano, sabi niya ganun. Pag kayo nagkasakit, ganyan. Pag namatayan kayo ng anak. So, to cut it short, talagang sobrang sama na ugali ng matanda na yun. Then umalis siya. Minura niya kami ng PI, as in ang lotong ilang beses yun. Tapos, kung iisipin, diba, bakit niya nagawa yun? Dahil ba talagang hindi namin siya binigyan or what? So, nireview ko yung CCTV namin. And nakita ko na maayos yung pananamit niya. May cellphone siya, itinago niya yun bago siya makalapit dito sa tindahan namin. So, kung iisipin mo, maayos siya. Meron siyang tinitirahan, hindi siya mukhang kawawa. In short. So, naisip ko nga na, oo nga no, buti na lang hindi namin siya binigyan kasi baka kung saan niya lang gamitin at baka nanluloko talaga siya ng tao. Kasi parang sinasay ko niya yung tao na kapag hindi ka nagbigay, ganito, may mangyayaring masama sa pamilya mo, mga ganun. So, ayun, aral din yun sa amin na hindi lahat talaga ng binibigyan mo is, alam mo yun, totoo yung sinasabi or madalas maloloko ka talaga. Kasi, kung titingnan mo kasi yung matanda na yun, kaya niya pa yung sarili niya, malakas pa siya, kaya niya magtrabaho ng maayos. Pero hindi ko alam bakit kailangan niyang manghingi at pag hindi mo siya nabigyan, nagagalit siya. So, ito lang, no, advice ko lang sa iba, dahil sa experience ko na yun, na
Kaya pala meron ako nakikita sa ibang tindahan na no solicit, ganyan. Tapos nung una, iniisip ko na bakit parang ang hirap ibigay ng 5 piso, pataas ganyan sa mga ganun kasi kawawa naman ganun. Pero naisip ko na, oo nga, mas tayo na lang umiwas ng mga store owners sa mga ganun. Kapag nandyan sila, sabihin na natin na wala talaga tayong solicit. Kasi ang hirap, hindi natin alam kung maloloko na ba tayo. Katulad nun, no, hindi, threat na yun sa amin eh. Yung mga pinagsasabi niya na yun, talagang hindi na siya maganda. So, inisip ko pa nga na baka bumalik siya or si tatay lang bantay dito tapos bumalik siya kung ano yung gawin niya. So, nakakatakot. Session na kasi notification. So, nakakatakot talaga. Kaya ayun. Kaya advice ko lang sa inyo na yung mga ganong mga tao, kahit na nakita mo na nakakaawa, huwag nyo na lang din i-entertain. Kasi nasasanay sila. Meron nga dito na humihingi ng abuloy. Tapos, every week siyang nagpupunta. Napapansin mo yun eh, na siya na lang yun ang hihingi. Tapos yun nga, may namatayan daw, ganito, ganyan. So, diba, halatang niloloko ka na. So, ikaw naman, bukal sa loob mo yun kasi gusto mong tumulong. Pero yun yung ginagawa ng ibang tao. So, ginagawa na nilang hanap buhay, mga kasari yung ganun. So, syempre, diba tayo, naghahanap buhay rin tayo. So, iwasan natin sila. Tayo na yung mismong magsabi na bawal ang solicit, nasa sa kanila lang. Para hindi na humaba. Para hindi na sila magalit at first, umalis na lang sila. Ganyan. Kaya ngayon, hindi ko na ini-entertain yung mga ganyan. Sumisenyas na lang ako ng ganun, wala. Yan. Hindi na ako nagsasalita kasi ang hirap eh. Mamaya, ma-misunderstood ka pa. So, ayun. Tsaka nakakatakot kasi baka mabudol ka, ganyan. O kaya kukuha ka ng pera. Pagkatalikod mo, may kukunin. So, mahirap kasi hindi natin kilala yung mga tao. Yung katulad nun, nung matanda na yun. Nung pagka-check ko sa CCTV, meron siyang cellphone. Bago siya lumapit dito sa tindahan namin, naka-short siya eh. 6 packet, tapos maayos talaga nakapolo pa nga siya. Yung parang may lakad siyang pupuntahan, tapos ganun yung ginawa niya. So, ayun, nakakatakot. And isa pa, marami talagang manloloko ngayon. Bukod sa yung iba is nang bubudol. Yung iba naman eh, parang tamad na tamad magtrabaho, hindi magbanat ng buto, ganun yung ginagawa. Nanghihingi ng pera sa iba. Siyempre, mahirap kitain yung pera, di ba? Ikaw na tong naaawa, pero ikaw pa rin naluloko. So, ayun, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Recently lang to nangyari sa amin. And first time kong maka-encounter ng ganun. Alam ko naman na madalas kaming naloloko pag talagang nangihingi kasi ang nasa isip ko, sige na hayaan mo na, bigyan mo na para makaalis na. Pero hindi tama yun kasi natotolerate natin sila. So, mas maganda na maglagay kayo ng sign na no solicit or pagtungtong pa lang nila sa harap ng tindahan ninyo, sabihin nyo na nawala. Ganun, tapos wala nang salita. So, ayan, para hindi na mag-cause ng away or ng komosyon sa tindahan ninyo kasi katulad doon, gumawa siya ng eksena eh. Kaya napasigaw ako na sabi ko, pag hindi ka pa tumigil, ipapabarangay kita. So, doon siya umalis and then, nag-iwan siya ng mura sa amin. So, diba, nakakalungkot at nakakatakot yung ganun. Parang, grabe. Hindi kayo magkakilala tapos gaganunin ka, diba? Kaya, mahirap talagang tumulong. Kaya pipiliin din natin, yung tutulungan din natin. Kaya, aral din yun mga kasari na piliin natin yung tutulungan talaga natin as in yung talaga nangangailangan, hindi yung mga tinatamad lang sa buhay at ayaw magbanat ng buto. So, ayun, hindi ko naman nilalahat. Depende rin yun. Disclaimer lang ha. Kung ito naman is base experience ko, kung gusto nyo i-absorb yung sinasabi ko sa inyo. Pero kasi sa nakikita ko, madalas talaga is naluloko lang talaga sila. Paano lang sila hingi. Hindi ko alam kung saan napupunta yung pera. Siyempre, hindi naman natin, wala tayong assurance kung saan napupunta talaga yung hinihingi nila. Pero siyempre, kahit nga yung mga kasari, yung mga pilay-pilay, mas may sakit sa langsangan, alam nyo na ginagawa rin nilang trabaho yun. May napanood ako ng gano'n na sinasadya nila na kumuha ng sanggol, ganyan, bubuhatin nila kunyari, pero props nila yun eh, para bigyan sila. So, hindi mo na alam kung ano yung totoo, kaya mas maganda na umiwas ka lang sa kanila at huwag ka na lang din tumulong. Mas magandang tulungan mo pa yung talagang nangangailangan na kilala mo, na kailangan talaga ng tulong. So, ayun nga mga kasari, ang sharing for today. Sana na-observe nyo or nakakuha kayo ng aral. So, ayun po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like updated sa mga videos na share ko.